go and start with our move indicator. So ano ba tong smart move indicator? So ito ay isang cheat codes na pre-provide ni Coach Nars, one of our isa sa pinakamabait na tao sa community natin. Walang iba kundi yung founder natin. Tama? So I believe na kaya kayo nandito kasi gusto nyong matuto, kasi gusto nyong mas mapadali yung pag-trade nyo. At saka hindi na ma-scam ulit. No? So, welcome sa lahat ng mga na-victim ng scam ng trading dati. Ngayon, kayo na mismo ang magte-trade. Okay? So, ngayon, itong smart move indicator natin ay i-explain namin paano to gamitin para mas maintindihan nyo at mapadali yung pagte-trade nyo. Okay? So, hello once again, and good morning, good afternoon, at saka good evening. So, bakit ba natin to gagamitin ang mga indicator na ito? Simple lang. Para madali yung pag-trade nyo. Ano pa? Para hindi tayo maghula-hula. Kasi itong forex trading, it's not a gambling. I would just like to inform everyone na hindi ito sugal. Magiging sugal lang siya if hindi nyo alamin kung paano. If hindi nyo pag-aaralan kung paano mag-trade. If you're just guessing, is it buy or sell? Yan, magiging hula-hula na tayo dyan. Yan ang sugal. Okay? But in reality, this is not a gambling. Kasi, nag-invest kayo, di ba? Nagbayad kayo ngayon para matuto paano mag-trade. So, ito yung isa sa mga indicators natin or cheat codes na gagamitin natin to para mas madali yung pag-trade natin. Okay? So, ano ba ang mga indicators na nasa SMI po natin? So, we have 5 major indicators na nasa indicator po natin na SMI. So, unang-una, meron tayong buy and sell signals. Pangalawa is the support and resistance zones. Pangatlo is the market structure. Pang-apat is the retest zones. And the last is the oscillator. So itong 5, makikita nyo sa smart move indicator natin. So, since newbie kayo, 'di ba, nagre-request kayo sa Telegram para paano maka-join sa SMI natin na session. So every um, Monday, meron tayong ganitong live session para ma-explain namin paano gamitin, para mas maintindihan nyo paano nyo gamitin tong cheat codes na ito. Okay? So, bale, the SMI is running 24/7. So, from Monday to Friday, Forex trading ang bukas na market. So, yung pinaparun ng SMI natin is the XAU-USD, the gold versus dollar. So, makikita nyo the 5-minute time frame. Tapos, by weekends, kasi walang forex trading, yung pinaparan dito is the BTC, which we call the Bitcoin. So, crypto lang ang may bukas every weekends. Ha? So, sa lahat ng baguhan dito, you can enter this cheat codes anytime. If gusto nyong mag-trade ngayon or sa break time nyo, pwede kayong pumunta sa Telegram. Nandun yung link ng Zoom link natin, tapos pasok lang kayo doon, makikita nyo na yung SMI natin. So, kung gusto nyo yung sumabay, pwede. Ha? Kasi 24/7 tong nagraran. May oras lang, mga 1 hour or 2 hours, medyo nagpapahinga din yung laptop or the PC that we are using para mag-run sa SMI natin. Okay? So, gets na ang lahat. So, let's move with our 5 major indicators. So, unang-una, I will explain with you what is this buy and sell na signal. So, nakikita natin dito sa screen natin. Be, can you type there if you can see my screen with the buy and sell signals? Type yes. Okay. So, let's go forward. So, dito sa screen natin or sa slide natin dito, meron tayong nakikita na signal na sell, merong signal na buy, merong signal ng sell, buy na naman dito, buy plus. Tama? So, this is one of our indicator.
So, di ba? Mas pinadali yung pag-trade nyo. Di ba? Kasi meron kayong makikita na buy and sell. So, pag may lalabas na sell, pwede kayong sumabay. So, anong turo sa atin sa Hero 30 natin is the XAU sniper, tama? So what is that XAU sniper? The 5-minute time frame. Ito, the best din to, nasasabay tayo using our XAU sniper na strategy. Bakit? Aside from the XAU, alam nyo kung paano entry every breakings of the previous candle, tama? So, dito, aside from that knowledge nyo sa XAU Sniper, plus i-apply nyo pa to si SMI, mas pinadali. Why? Magsisignal yan ng sell. So, in your mind, you can sabay this one. Kasi, gagamitin ko to, sabay ako. Sabi niya, mag-sell ako. 5-minute time frame. Click ka ng sell. Tapos, within that 5-minute time frame, huwag ka nang mag-intay ng matagal pa. Diba? Anong sabi ni Coach Nars? Sabi ng ibang coaches? Kurot lang, konting kurot. Kahit $2 lang yan. Pero, pag maipon mo yan lahat ng kurot-kurot na yan, lalaki din yan. Tama? So, sa mga baguhan, I really advise na you have to trade 1 to 2 positions para safe sa inyo. Kasi baka ma-excite kayo, gusto niyo yung gayahin yung iba na nagmo-multiple entry, wag. Kasi baka naman maubos yung balance nyo. So kaya ini-encourage namin lahat na wag munang mag live trade kasi demo muna tayo para matuto natin. So ang mangyayari, why are you using the demo? To backtest these cheat codes that we have. Okay? So eto, may sell na nakasignal, sabay tayo, mag-sell ka dyan, tapos in a split of a seconds or a minute, you can close it pag nag-positive na. Tapos antay ka na naman ng right timing, meron na namang lalabas na buy, so sasabay naman kayo mag-buy. So ganun lang, 'di ba? So eto sa buy and sell natin na signal, paldo ka na. Sa ito pa lang na natin, na indicator. So, meron tayong 5, tama? So, aside from buy and sell, it would really help you to sabay the trend or to sabay the what you call this, the scalping strategy. Kasi yung pinapakita natin sa SMI is the 5-minute time frame. So, let's move forward. Another example of our buy and sell. Eto. So, eto din. So, merong signal, sell. So, sabay kayo. Pag-click kayo ng sell, pag mag-positive na, close agad. Antay na naman kayo. If may puputok na naman or may lalabas na naman na signal na buy, sabay na naman kayo. Ganun lang. Simple. Tama? So, it's really helpful aside from zero knowledge. Magiging knowledgeable talaga kayo dito. Kasi lahat binibigay na ng cheat codes natin. Kahit 4 lang yan na klase na cheat codes, but it would really help us para hindi kayo maguluhan. Tama? So, every position you can sabay. So, every sell, every buy na lalabas na signal, pwede ka nang mag pwede ka nang magsabay ng trade. Okay? So, yan. Ano pa? Next natin as indicator is teka. Eto, the support and resistance. So, ano ba tong support and resistance? So, nakita niyo tong shadow dito. Di ba may shadow dito na blue yung kulay. Parang blue or parang green na shadow. So, this is our support and resistance. So, nakikita nyo na nagre-ranging lang siya within this side. Okay? So, nag-signal ng sell dito, bumaba hanggang dito lang. So, umakyat na naman, nag-signal ng buy dito, umakyat. Tama? So, bumaba, nag-signal ng sell, bumaba dito. Tapos, umakyat na naman, nag-signal ng buy, at saka nag-range lang siya dito. So,
the support and resistance is just ranging within this area. Okay? So, dito siya, ito yung resistance area natin, pero dito is the support. So, pagdating dito sa area na to, merong breaking of structure. So, if you can see, like this, that nagre-ranging lang siya. Ito yung sinasabi ni Coach Ryan na nagre-ranging lang siya. Ito yung support and resistance. Hindi talaga siya lumalagpas dito na area. So, it can also help us to identify that the trend is just sideways. Okay? Nasa support and resistance lang siya. Pero, since scalping naman tayo, opportunity din natin makasabay. 'Di ba? Kasi alam naman natin na nagre-ranging lang siya, pero pag mag-signal ng sell, pwede kayo makasabay. 5-minute time frame lang naman. So, kahit hindi niyo ubuson yung 5-minute na oras, pag nag-positive na yung position niyo, close niyo na agad. Ha? So, at least, try nyo sa mga demo accounts nyo, kahit isa-isang position mo na, to backtest this signal natin or this indicator natin. So, always remember na pag merong breaking of structure, wag, for example dito, by lumagpas pa siya pag na-break niya nito ang resistance area natin. So, if there is a breaking, there is a greatest opportunity na makapagsabay pa na mataas-taas na na trade natin. Pero para safe na rin yung 5-minute time frame na close nyo na lang. Pwede din kayong magsabay-sabay if alam nyo na talaga paano gamitin tong support and resistance. If there are breakings, pwede kang makasabay. Okay? So, gets? Kuha ba? So, anyways, by the way, later, ikikater ko yung mga questions nyo. So, i-save nyo muna yung question nyo para diretso-diretso natin ma-explain yung ano yung SMI natin, ha? So, later after this, question and answer portion tayo. So, yan. Another example of our support and resistance is this one. Okay, okay, okay. Eto. So, dito, nagre-ranging lang siya within the area. Nag-signal siya ng sell, bumaba siya, nag-signal naman ng buy, umakyat. O, di ba? Nag-signal na namang sell, bumaba, nag-signal na naman ng buy. So, within this area lang siya. So, dito sa line na to. Tama? Parang dyan lang. So, naglumagpas siya dito, pero parang fake lang yung nangyari kasi bumaba pa siya balik. So, yan din ang isa sa um, i-check din natin na hindi tayo talaga mag-long trade. We don't really advise the swing trader or the day trade kasi dyan tayo na nalolos. Kasi sa isip natin, taas pa yung aabutin. So, the best talaga na pag scalping gagamitin natin, mas sure yung paldo natin. Ha? So, dito, nagre-ranging lang siya within this area. So, pag merong breaking of structure, greatest opportunity. Pwede kayong sumabay. Pwede kayong magkurot-kurot. Tapos, every breakings of candles, you can apply it. Ha? So, pwede nyo ma-apply talaga the XAU here kasi ang pinapakita ng SMI natin is the 5-minute time frame naman. So, yan. The support and resistance. If this is the support area, pagdating dito sa taas is the resistance area. So, pag merong breaking of structure, yan, great opportunity din na pwede tayong makasabay pa. So, check nyo lang. Ha? Try nyo. Kasi hindi naman talaga direction nyo ito makukuha. So, every Monday, join po kayo ng session para makuha nyo to paano yung pagbasa or the technical analysis sa chart natin. Ha? So, next is, what is the next indicator? It's the market structure. So, by question, anong trend to? Paki-type daw dyan. Paki-type. So, this is our downtrend. Wow, very good. Another term of our downtrend, it's the bearish. Wow, matatalino mga students ngayon. So, another term from downtrend is the
bearish. So, bakit bear? Parang bear siya, bearish, kasi when the bear attacks, it's going down. So, the trend is going down. So, always remind yourself, before kayo mag-trade, huwag kayong magbase sa isang time frame. Tama? Kailangan nyo i-check lahat ng time frame para ma-confirm nyo kung ano ba talaga yung trend natin. If it's really downtrend or if it's uptrend. Or if it's just sideways, the support and resistance area lang. Okay? So, dito sa downtrend natin na structure, meron tayong, malalaman natin if it's downtrend kasi merong higher low, lower high, lower low, lower high, higher low, at saka lower low. So, ganyan lang. Ma-confirm nyo lang na pababa siya. So, I advise, di ba, tinuruan kayo paano mag-line. Guhit ng line sa MT5 nyo. So, you ask, or if hindi nyo pa alam, you ask your coaches, Coach, paano ba mag-guhit ng line dito sa MT5 ko? Dito, para makagawa kayo ng ganito. Para mas ma-identify nyo na pa-downtrend talaga. Okay? Pero question, Coach, pwede ba yan ma-set up yung may lalabas na buy and sell sa SMI ay sa MT5 namin? No, hindi. Kasi this indicator, this cheat code is made kinostomize siya. So, this is not applicable dun sa MT5 natin. So, every now and then, kaya kailangan yung pumasok sa SMI na Telegram natin para ito yung makita nyo sa Zoom link. Makapasok kayo anytime. So, hindi kayo makasaset up ng ganito dun sa MT5 na platform kung saan tayo nagtitrade. Pero etong line, pwede tayong mag-draw dyan sa MT5 natin. So, try nyo to search there at saka gumawa kayo para at least ma-identify nyo if it's downtrend yung market structure natin. So, dito may signal na buy, sabay na naman kayo, paldo na naman, in 5-minute time frame, sell na naman, sabay. Ganyan lang, sabay-sabay lang kayo. So, sabay-sabay din tayong pumaldo. Okay? So, dito, pagdating sa baba, nag-signal ng buy. Pagdating dito, nag-breaking of structure. So, ito, tumaas pa. So, once alam nyo na, pag breaking of structure, ito yung sinasabi ni Coach Ryan na mas maganda, sabayan ko pa. Ganun. So, pag nag-break na, tutuloy pa yan ng akyat. So, another example of our market structure is what we call the B-type. Anong trend to? This is the, uptrend or what? The bullish. Okay, the bullish. Why we call this bullish? Because the bull strikes like upward. Okay? So, dyan din natin ma-identify na merong higher low, higher high, higher low, at saka higher high. So, we can identify na pa-uptrend talaga. So, we are confirming the trend if it's going up in a 5-minute time frame. Tingnan nyo, tingnan ko sa 15 minutes time frame if pa-uptrend ba talaga sa 4 hours, sa 1 hour. So, you have to confirm first. So, wag nang nag-base lang sa 5 minute. Nasa 5 minute, pa-uptrend to. Pero, pag tingin mo sa ibang time frame, like yung malaking time frames, like an hour, 4 hours. So, pag tingin mo pa lang doon is, pa-downtrend pala. Pero sa 5 minutes, kasi 5 minutes lang. So, makikita mo sa 5 minutes, parang pa-uptrend siya. Pero, the whole day or the whole month or the mako-confirm mo na pa-uptrend siya or downtrend. Okay? So, meron ding signal. Sabay na naman kayo. Mag-sell. Tapos, within this area lang. So, pero pataas, paakyat siya. So, what is the best position pag ganito talaga? Pa-uptrend, it's really buy. So, pag ganito, nagre-ranging lang siya dito, pag mag-signal ng sell, pwede kayong sumabay. Kasi, yan lang man talaga yung tinuturo ng mga coaches natin dito sa community na
we are using the scalping strategy. So maraming klaseng strategy actually. Pero the best is the scalping. Lalo na sa mga baguhan, madali sa inyo matuto if the scalping pang pang kurot-kurot lang na profit. Kasi if you really want to trade like a day trader, medyo mas matagal yung profit, tama? Kasi aantayin mo pa na ma-hit yung inalyze mo na hanggang doon mag-stop, mag-take profit, 'di ba? Medyo mabagal yung pag-income or pagpaldo nyo. Like sa scalping na strategy, mas madali. Kasi 5 minutes lang. Kahit nag-break ka lang dyan, busy ka sa trabaho, nag-trade ka sa break time mo, just 5 minutes, pag-close mo ng positive, mas gaganahan kang magtrabaho dyan. Kasi nakapaldo ka na. Kaysa magti-day trade ka, magsi-swing trade ka na matagal, hahayaan mo yung trade mo na ma-hit yung sinet up mo na take profit. So, pagtingin mo nag-back pa lang yun, nag-fall back pa lang yung position mo. So, nag-negative ka na. So, hindi ka makatulog, tama? Pero the scalping, kahit $5 lang yung na-profit mo, di ba? Profit. Profit is a profit. Tama? So, yan yung importante. The scalping is the best strategy that we are explaining to each and everyone here. So, dito, sabay ka lang. Pag mag-signal ng buy, okay. Click the buy, and then once nag-positive na close, pag nag-signal na naman sell, sabay ka na naman, sell ka na naman, ganun lang. 'Di ba? Pero the best talaga is the opening of the market session. Pero dito sa SMI, binigay na. So, 'di ba mas madali? Pinadali yung pag-trade nyo. So, pagdating dito, merong breaking of structure, nag-signal lang sell, nag-break of structure, tumuloy pa ng baba. So, yan yung advantage if marunong kayong magguhit dyan para ma-identify nyo kung anong trend. So, if there is a breaking of structure, there is the greatest opportunity na makapagsabay talaga tayo na mas mataas pa na scalping. Okay? Paulit-ulit namin sasabihin, scalping. So, the 5-minute time frame. So, ano pa? Next is our retest zones. So, every breaking of structure, merong retest yan. Hindi yan tutuloy pa ng baba. For example, nag-signal ng sell, nag-break of structure siya, tumuloy pa ng sell doon sa resistance area na ginawa natin na line. O, diba? So, pag break, hindi yan diretso na bubulusok pa na mag-sell. Kasi meron pang retest zone. So, the price actions here are changing pa if it's really going down or it will change to go up again. So, merong retest zone. So, nakikita nyo dito, merong shadow. So, ano ba tong shadow? This indicates na within this area, nagre-retest pa, hindi pa siya, di ba, pag signal ng sell, hindi siya bumulusok ng baba. So, nagre-retest pa siya, si buyers and sellers, if aakyat pa ba or continue ng pababa. Pero, nakikita natin dito. So, coach, paano bang maglagay ng shadow? Hindi natin talaga magagamit to sa MT5 natin. Pero, I assure you, etong retest doon nakita nito, ito yung moving average natin. 'Di ba? Tinuruan kayo dun sa Hero 30 natin na merong moving average na setup. So, yung nakikita natin is dalawang line. So, ito yun. So, ito kasi shadow siya kasi kinostomize lang to. Pero in our MT5, yung dalawang line na moving average, yung nakikita niyo po. Ha? So, pag merong breaking of structure, akyat na naman. Okay? So, another example here of our retest zone, ito. So, nag-signal ng buy, hindi bumulusok diretso ng buy kasi nagre-retest pa siya within this area. Okay? So, ma-identify niyo na, retest, ito pala yung sinasabi ni Coach, ayan na, nag-retest lang. So, I don't advise na if maliliit yung candlestick, wag na lang kayong sumabay. Kasi, hindi nyo ma-predict if it's really going to go up longer. Kasi, mahina lang yung movement ng buy. For example, nag-buy, ganito yung candlesticks. Baka masunog kayo sa mga positions nyo. So, better yung malalaking
candlesticks, pwede kayong sumabay dyan, or every opening of the market. Okay? Like sa pinapakita sa DJ 30 na live session ni Coach Nars, every 9:30, 9 p.m., 9:30 p.m. in the evening dito sa Pinas. So, kayo nang mag-convert. Yan yung pagbukas ng New York session natin. So, yan. So, pag ganun lang, retest. So, ganito. So, sa moving average natin, makikita nyo yung dalawang guhit nandito sa baba. Okay? So, this is a buy trend. Pa-up trend. Nagre-retest siya. So, move forward tayo for our another indicator. Okay, okay. So, I hope you understand. So, ito naman is our oscillator. So, ano na? Una is the buy and sell signal. So, nakita natin, mayroong buy and sell. Tapos, pangalawa is, ano ba yun? Anong pangalawang indicator? Una is the buy and sell signal. Tapos, pangalawa is, ano yun? Is our support and resistance. Pangatlo is our retest zone. Ay, ano pa yun? Market structure, ang pangatlo. Pang-apat is the retest zone and the last is this oscillator. So, ano ba itong oscillator, coach? Simple at saka nakikita natin. Why? Dito, nag-signal ng buy, i-confirm natin, ito yung oscillator natin. Tama? Sa MT5 nyo, meron tayong stochastic oscillator. Ito yun. Pero, iba lang yung form. Ito, one line lang. Pero sa MT5 natin, dalawang line siya. Tama? So, dito, confirm natin, pag nag-signal ng buy, confirm natin dito sa baba, buy talaga kasi nag-green. Yung kulay green is it indicates the buy signal. So, pag red, it indicates the sell signal. So, dito, nag-buy, i-confirm nyo sa baba na pa-buy talaga umakyat. So, dito, nag-sell, confirm natin sa baba, nag-sell talaga. So, okay. So, ito yung oscillator natin. So, every signal na binibigay ni SMI na mga buy at saka sell signal, i-confirm lang natin sa oscillator natin. Okay. So, if there are breakings of structure, latest opportunity. Okay. So, gets? Gets na gets na. Simple. Pinasimple talaga yung pag-trade nyo dito. So, ito na naman, pa-uptrend. So, confirm lang natin if nag-signal ng sell, nag-sell ba talaga dito? Okay, nag-sell. So, dito, nag-signal naman ng buy, nag-buy, paakyat din dito, pag-green. Okay? Signal sell. So, ganun lang. So, pagpasok nyo sa SMI natin, ito yung nakikita nyo. The buy and sell. Okay? Ito yung latest na signal natin. So, dito, nakikita nyo, mayroong support and resistance, di ba? So, within this range, nag-ranging lang siya. Tama? So, you have to check on our escalator if it's really confirming na pa-buy. Okay? So, within this area, nagre-ranging lang siya with our resistance area, the support and resistance. So, be mindful na pag nag-signal dito, dito, for example, dito, nag-signal siya ng buy. Sumabay kayo na mag-buy, pero dito nag-change ng structure, 'di ba? Ano siya, parang nag-break siya, akala mo tutuloy pa. So merong mga false na mga indicators na if tutuloy pa ba. So do not kaya ina-advise talaga namin is the 5-minute time frame lang. Pag mag-positive na close. So antay talaga kayo sa right timing. Kailangan niyo malaman kung saan yung support and resistance area natin. Kasi merong times na parang akala natin na magbe-break na talaga siya tuloy, pero nag-retest pala siya. So, bumalik pa. So, nag-bounce back pa yung signal or the candlesticks. So, be mindful. So, eto, mas pinadali kasi merong mga signals na lumalabas sa SMI natin. So, yan. Confirm naman natin dito sa oscillator natin.
Okay? Learn, learn, learn. Nag-learn ba tayo dito? So, gets. So, every now and then, pwede kayong pumasok sa SMI natin, sa Zoom link. Example, sasabay kayo. Gusto ko mag-scalping ngayon kasi medyo magkakain lang muna ako ng biscuit. So, while waiting, you can scalp. So, pagpasok mo sa SMI, eto yung makikita mo. So, sabay ka na lang. So, use the XAU sniper. Pwede nyo gamitin dito. Kasi, 5-minute time frame lang naman din. So, pag mag-signal ng cell, o sabay ka ng cell, 5-minute time frame, close mo agad, nag-profit. Ganun lang. So, you must have to be disciplined in taking full control of yourself. Kung nagpaldo ka na ng mga $10, o mamaya na naman kasi baka malagpas ka sa break time mo din. So, ganyan kadali ang scalping talaga. Okay? So, let's go forward. This is our symbols. Actually, maraming symbols sa klase ng pagbasa ng chart natin or the technical analysis. Like ganito, merong bullish flag. Isa to sa example natin is the bullish flag. So, pag merong ganitong itsura, makikita nyo sa SMI natin, this is what we call the bullish flag. Pero if alam nyo talagang guhit-guhit ng ganito, malalaman nyo if there are breakings of structure. Okay? So, it will also help you. Pag merong breaking of structure, tutuloy pa yan. Tama? So, eto sa example. So, nag-arranging within this area, tapos breaking of structure, lumagpas na. So, para siyang flag. Tama? Parang Philippine flag. Hindi pala. So, next is another example of our bullish flag. Ito. Ito. So, di ba, nakita nyo, ito yung itsura sa SMI natin, pero meron siyang ganitong guhit, tapos nag-break of structure, sumabay pa. Okay? So, another example, eto, the cup and handle. So, para siyang cup na may handle. So, pag alam niyo rin guhit kayo ng line dyan, this is the resistance area. Pag there's a resistance area, antay kayo ng breaking of structure. So, nag-break siya dito, umakyat, pero nag-bounce back pa. Saka siya nagtuloy ng akyat. Okay, so ito yung itsura sa SMI natin na cup and handle. So, may naglagay ng support and the resistance area dito na line. Tapos, merong breaking of structure. Umakyat na. Okay? Gets. I hope you learn from here. So, now, here are the most important forex trading rules every trader should follow, especially if you want to become consistently profitable. So, unang-una, 'di ba, sa Hero 13 nyo, may kick-off doon, 'di ba? Unang sinasabi talaga ni Coach Nars is kailangan yung i-handle yung sarili nyo muna. Kasi madali na lang man mag-click ng buy and sell. So, ang problema lang is yung sarili natin. Our emotions. We have to handle our emotions. Pag, pag ganitong pag-trade natin, if we can really handle our emotions, mas madali yung pag-trade. Okay? Kasi, maiisip mo na kailangan hindi ka maging greedy dito. Kasi business mo to, you are trading not for short term only, but for long term because this is a business. Okay? Unang-una is always use risk management. So, alam ko, lahat tayo risk taker. Bakit? Kasi nag-join kayo ngayon. It means you're a risk taker. And it means you will become a profitable and a millionaire. Amen? Oh. Tama ba? So, dito, you always use risk management. So, ano bang nire-remind palagi ng mga coaches dito to trade 1 to 2 positions para ma-protect din yung capital nyo. Ha? Kasi if multiple entries, okay talaga. The best na risk taker ka, kumbaga. Pero para safe, kailangan play safe din tayo dito. Kasi baka ma-excite tayo, marami tayong positions nilagay, pero yung balance natin hindi na pala kaya, hindi ka makakatulog talaga. Kasi nahuubos na yung balance mo. So, risk only 1 to 2% of your capital per trade. Always set up a stop loss and
before entering a trade. So, set up nyo lang kung ano yung kaya nyong i-loss para if ever mag-retest or mag fallback yung mga positions nyo, ma-close siya at your average na yung kaya nyo lang na i-take risk na malos. Kesa mahayaan yung malos talaga, di ba? So, sayang naman. Hindi natin na-protect yung capital natin. So, we have to protect our capital para preservation first, saka na yung profit. So, kung ma-handle nyo na yan, mas madali yung pagtitrade nyo. Na hindi kasi kailangan maging greedy dito. Okay? Next is number 2. Number 2 is ayaw na niya. Sige daw. So, eto, number 2, trade with a plan. So, ano ba itong trade with a plan? Define your entry, exit, and risk to reward ratio. So, yun yung minimum na ano natin is 1:2. Trade in your position. So, kailangan, bago kayo mag-entry, tingnan nyo, ano yung sabi ko kanina, tingnan nyo yung time frame, lahat ng time frame to confirm kung ano ba talaga yung trend or ano ba talaga yung market structure. Okay? So, never trade based on your emotion or impulse. So, ano ba to? Ano ba ibig sabihin nito? If pagising mo sa umaga, medyo hindi maganda yung feeling mo or meron kang ka-commotion, hindi naging maayos yung araw mo kasi galit ka sa ibang tao or ano ba yan, huwag kang mag-trade. Why? It will really affect your trading focus. Kasi hindi ka makakapag-focus yan. Basta ka na lang magte-trade na hindi ka nakaplano or hindi mo na-check yung lahat ng mga time frames. If it's really ganito, maganda bang mag-trade ngayon na oras? Kasi manggigigil ka when you're in emotions na hindi negative na emotions. So do not trade, never trade when your emotions or impulse is not good. Okay? If bad mood ka, then wag kang mag-trade. Simple lang. Maraming bukas. So, bukas or mamaya ka na pag magaan na yung feeling mo. Yung makapag-focus ka. Okay? So, follow your trading trading strategy strictly. So, actually dito, tuturuan namin kayo, ipinapaintindi namin sa inyo, ganito yung pag-trade. Pero at the end of your practice, at the end of your demo, at the end of your trades, in reality, mayroon kayong makukuha sa sarili nyo, yung sarili nyong strategy. Okay? So, iba't iba din. So, that's how unique we are. Kahit nagle-learn tayo dito, pero meron kayong malelearn sa sarili nyo na ito yung swak sa'yo na strategy sa sarili mo. Okay? So, next, number 3, control your emotions. So, ito yung sabi ko sa inyo kanina na you have to control ourselves. Huwag kang mag-trade ng hindi maganda yung mood mo. Okay? Kasi, ang mangyayari, if nag-trade ka talaga, kahit meron kang ka-commotion or meron kaaway mo ba kaya si boss mo or what, so magti-trade ka, gusto kang mag-trade, hindi na maganda yung emotions nyo. So, ang mangyari, baka mag-loss kayo. So, ang mangyari, nag-loss na kayo, hinahabol nyo, nagre-revenge trading kayo. Tama? So, gusto nyo bawiin yung na-loss nyo, lalong-lalo na kayong mag-loss niyan. So don't chase losses. So stay calm after wins, avoid overconfidence. Kung nanalo, bukas na naman. Kasi baka ma-overconfident ka na. Gusto mo na mag-win. At the end of the day, naubos pala yun, nag-loss. Kahit nag-win ka kanina, pero dahil sa ka-excite mo, na-loss na tuloy. So, iwasan natin yan. So, be patient, wait for the right setup. Okay? Next. Number 4 is focus on market timing. So, trade only during major sessions. Yung London, New York session, like sa DJ30 natin, it's the New York session yung sinasabayan natin. So,
Dito sa Pilipinas, the opening time is nasa 9 a.m., 4 p.m. in the afternoon, at saka 9 p.m. ng gabi, yung mga pagbukas ng market natin na sinasabayan. Kasi, bakit ba sa pagbukas ng market tayo sasabay? Kasi mas volatile, mas malikot yung candlesticks, mas madaling makapag-scalping yan. Kasi if yung slow yung yung movement ng candlestick, mahihirapan tayong mag-scalping kasi hindi natin alam yung movement if the buyers and sellers are they're just pulling up and down. Okay? So naghihilaan lang sila. So pagbukas kasi medyo malikot, mas madali natin na makapag tayo every breakings of the candles, you can use your strategy in scalping. At saka lalo na i-combine nyo yung SMI natin. So, avoid trading during low volume or major news. Okay? So, sa major news, tingnan nyo din before kayo mag-confirm ng setup nyo, check nyo muna din dun sa Google. Sa Google nyo, i-search nyo si Forex Factory Calendar. So, merong mga news doon na i-send or na pinupost. So, if there is a gold news, if there is a high impact news, red yung kulay, huwag kayong mag-trade niyan. Okay? Unless skilled trader ka na, pwede kang mag-trade. Depende if the news is swak din sa analysis niyo po. Pero as newbie, as baguhan dito, so we advise do not trade on high impact news. Okay? Next, let's go to number 5. Malapit na tayo matapos. So, master price action and technical analysis. So, kanina, di ba, meron tayong mga technical analysis na explain how we have to start our trading, how we start our positions, like those indicators, di ba? So, kailangan mo malaman yun para at least alam natin kung ano yung takbo ng trend ng market at saka saan tayo mag-position ng maganda. Okay, so learn how to read candlestick patterns, support and resistance, trend lines. So, if like dito, in-explain namin sa SMI, pwede din kayong mag-self-study. Mag-search kayo sa mga YouTube para to gain more knowledge na ano ba itong mga candlesticks kasi maraming klase ng candlestick patterns natin. I mean, merong mga pangalan lahat ng candlesticks actually. Pero if lahat mo tututunan, mag-get ka talaga, mas ma-used ka, alam mo na ito yung mga doji, yung mga shooting star, merong mga term kasi. So, at least, aware lang kayo na merong ganong klase nga mga names ng candlesticks natin pattern. Pero, as a newbie, malaki na din tulong tong mga live sessions natin, yung cheat codes natin, the SMI, the XAU Sniper. So, it would really, mas ma-complicate yung self nyo if aralin nyo lahat yung candlestick na pero yung mga basic lang, mas maganda. Okay? Kaya every now and then, kahit nag-join kayo ng session ngayon, join na naman kayo sa Monday. Kasi hindi ito nyo makukuha in just one sessions. Ulit-ulitin nyo. Kaya yung sa Hero 30 natin, di ba? 5,700 almost yung binayaran yun, the $99, pero sulit na sulit. Kasi lifetime access. Every now and then, you can review it. Okay? So, ganito din, ganyan. So, yan. So, don't rely solely on indicators. Use them as our confirmation only. Yes, tama. Itong mga indicators natin, gawin lang natin tong confirmations. So, kailangan alam nyo paano yung pag-analyze sa chart. Kaya tinuturuan kayo kung ano yung mga trends, yung mga yung mga market structure natin, 'di ba? Para at least alam nyo yung technical analysis. Pagdating dito sa cheat codes, i-confirm nyo lang. Kasi itong cheat codes just to be honest, hindi to 100% win rate. Pag merong magsabi sa inyo, join kayo sa amin kasi 100%, yan, question na yan. Kasi walang perfect. Ikaw nga, hindi ka perfect. Ako, hindi din ako perfect, tama? So, how much more ito? AI yung bumasa or digital lang yung nag-scan, di ba? Although,
mas matalino pa rin tayo. Tama. So, kailangan natin malaman yung technical analysis, paano mag-analyze para dito sa mga cheat codes, confirmations na lang natin. So, tama nga yung analysis ko. Pa-uptrend talaga ngayon. So, sasabay ako ngayon dito. So, ganun lang. Ha? So, next is number 6. Keep a trading journal. So, lahat ng trades nyo, isulat nyo. I-record nyo para alam nyo kung saan kayo nag-entry, saan kayo nag-exit, kung ano yung natutunan nyo. Kasi, pag once nag-loss kayo, or example, nag-trade kayo pero na-loss kayo niyan. So, at least, in the next trades nyo, hindi nyo na ulitin. Kasi yun yung ginawa ko, kasi ito pala yung sinulat ko, dito naka-record ko na dito ako nag-entry, mali pala, dapat hindi pala pa-buy yung entry ko, pa-sell lang pala. So ganun, at least meron kayong record. So review your journal weekly to spot mistakes and improve. So mas maintindihan nyo kung ano, saan kayo nagkamali, yung mga entry points nyo, yung mga pag-technical analyze nyo. So, yun, at least naka-record siya. Ha? Para at least mas mapadali yung pag-analyze nyo na right timing. Kasi yung pag-trade natin, kailangan nyo yung talagang malaman nyo kung ano talaga yung market structure, yung technical analysis ng pag-trade natin. Hindi tayo diretso-diretso lang mag-trade, ha? Although we are using the 5-minute time frames, kailangan mo din na na malaman paano. Para at least you are knowledgeable enough to trade. Ganun. So, number 7 is be consistent and disciplined. So, consistency builds mastery. Kaya lahat ng coaches, anong sinasabi sa inyo? Demo muna, practice muna, practice. Post nyo yung mga positive, positions nyo para at least ma-motivate kayo, ma-habit nyo, makukuha nyo na yung paldo nyo. Tama? So, we are setting up sineset up namin sa inyo the 1,000 demo account kasi achievable si 1,000 compare sa mag-demo tayo ng 100,000. Parang ang hirap naman pag mag-live trade na kayo. Kaya bang mag $100,000 yung i-capital nyo? So si 1,000 is very achievable, tama? Lalo na sa community natin, we have a special bonus from VT Markets na meron tayong 100% bonus. So kung mag-deposit kayo ng $500, magiging 1,000 na, 'di ba? Achievable. So, yun lang ang natin. I-practice nyo muna, practice. Kasi the more you practice, the more you will learn more. So, mas makukuha yung paano talaga yung pagtitrade. So, follow your rules even when tempted to break them. Okay? So, ano pa? Last is stay educated. So, keep learning about market structure, psychology, and fundamental analysis. So, stay updated on economics news. So, ito, keep learning, di ba? Lifetime access yung Hero 30 natin. So, gamitin nyo, ulit-ulitin nyo kasi minsan meron tayong pag-iisip na short term lang, 'di ba? So makalimutan talaga natin. So panoorin niyo, balik-balikan niyo yung mga session kahit 'di ba, every week merong mga psychology sessions ni na Coach MJ. Join na naman kayo kahit paulit-ulit 'yan kasi every sessions meron talaga kayong makukuha na another or new knowledge about the sessions that they are explaining. Okay? So, yun. Natapos din tayo. So, thank you. So, na-learn ba kayo? May natutunan ba kayo dito sa SMI natin? So, now, question and answer portion is now open. So, type nyo. Type nyo yung mga questions nyo. Mag-read back ako, pag may mga questions dito. So, here, ano bang question dito? Teka ha. So, what's the time frame? So, just check before you decide na kung ano yung position nyo, check nyo muna lahat ng time frames to confirm
if it's really an uptrend or a downtrend, ha? Para at least alam nyo, pag uptrend kasi, mostly the bias there is the buy. So, if pa-downtrend, the bias is sell. So, more on sell kayo. So, ganun lang. So, the more na ano nyo. So, ano pa ba yung question? Walang question. Wow, matatalino. So, it means po, sasabayan lang po namin ang SMI cheat codes, then kami na po ang bahala sa lot. Yes. So, pwede kayong sumabay pag mayroong lalabas ng buy and sell, you can sabay-sabay there using also the strategy of our XAU Sniper kasi sa SMI natin, 5-minute time frame yung pinapakita. Ha? So, yun, risk management din, apply natin ha. So, ano pa, coach, pag mag-trade every time i-set up ba yung SMI sa MT5? Hindi masi-set up sa SMI sa MT5 ha, kasi customized yun. So, hindi natin magawa same dun sa nakikita natin na merong lalabas na buy, merong indicators na shadow ng retest zone. So, hindi. Dun sa MT5 natin, yung the usual lang na sa setup natin is the moving average, the stochastic oscillator, yun lang. So, kailangan yung malaman paano mag-analyze technically. So, i-confirm lang natin dito sa SMI yung sabi ko. So, pwede kayong magpasok every time and every now and then kung meron kayong time. So, very emotional ang day trade. Yes, very emotional talaga ang day trade. Hindi kayo makakatulog niyan if masunugan kayo. So, ano pa? Questions. Wala na? May fixed time or schedule po bang Zoom si Zoom is running 24/7. So, Monday to Friday si XAU ang pinaparan. Pag weekends is the BTC USD, the Bitcoin. Okay? Ano pa? So, Coach, meron ako question afterwards. Okay, i-type niyo lang yung question dyan. Coach, may nakita akong big red candle at nag-signal ng sell, pero sa next candle na green na tuloy. O yan. So, kung mayroong big na candle na red, it means sasabay kayo ng mag-sell, pero the 5-minute time frame, di ba? Anong sabi ko sa inyo? Kurot lang. Huwag nang maghantay ng red pa, red, 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 red. So, tataas pa, tataas pa. So, 5-minute time frame. Kahit 1 minute, nagpaldo ka na, nag-hit ka na, nag-profit ka na, nag-blue, close mo na agad. So, huwag mo nang antayin na ma-negative na naman. Instead, nag-positive na yun, pero inantay mo, hinayaan mo kasi hindi mo pa clinose. So, yan. Masusunugan ka talaga. So, if meron mga ganun na case, isang candlestick lang, kahit hindi pa natapos yung 5-minute, close your, ano na, para profitable yung pag-close nyo. Ha? So, ano pa? Coach, sa buy and sell signal, double, EMA, pullback, buy, sell, signal indicator ba ang gamit dyan? Okay. So, dun sa MT5 natin, si EMA, meron din, pwede natin ma-set up. Pero dun sa SMI natin, um, buy and sell signal lang yung lumalabas, tapos ano yung pinapakita? Si moving average yung nasa, natin. Okay? Tapos, confirm natin dun sa oscillator sa baba. Yun. Araw-araw, coach, open by SMI. Yes, Monday to Sundays. Ano pa? Wala na. Coach, may nakita akong big red. Tapos na to. Ano ba ba? Paano po ang settings ng SMI strategy yan? Hindi masa-set up si SMI. Tingnan nyo lang. So, check lang nyo, pasok lang kayo sa SMI Zoom link. So, kailangan connected kayo sa VT Markets community natin para ma-accept kayo sa SMI na Telegram para makapasok kayo anytime. So, coach, paano mag-avail ng sa indicators? Pasok lang kayo sa Zoom link. You don't need to, Coach maran na ako sa SMI Telegram, but announcement lang, wala signal.
Ay, pasok kayo dun sa Telegram, ma'am or sir. So, para makita nyo yung SMI. Okay, so, ano pa? Buy indicators, bayad pa ba? Coach, yes, my recording. Merong recording pero I think hindi po ito sinusend, but every Monday join na lang kayo. Ha? So, coach, by signal, pullback. Okay na. So, record. Okay. So, wala ng question? So, anyways, thank you. I hope you're learning here. If meron kayong questions regarding paano mag-access dito, just approach your assigned coaches para ma-check yung mga VT Markets account nyo if you're connected to the community. So, every now and then you can join dun sa Telegram. Okay? Telegram na SMI natin. Okay. So, lahat hindi ko na mabasa. If meron kayong question, just message your coach or you can message me anytime. Ha? Thank you so much. I hope you learned something for this day. Bye-bye and see you next SMI session.